Hello guys, so almost isang linggo na mula nung nabili ko tong Legion Go S na Z1 Extreme na Steam OS. So ito guys yung Nebula na color, no? Kasi may isa pa tong variant na Windows OS yung color white. Tapos meron pa siya isa ring variant na hindi siya Z1 Extreme, Z2 Go lang siya, no? So ito guys yung pinakamalakas ngayon na handheld na Steam OS. Yung Steam Deck kasi guys is medyo luma na siya, no? So ito lang guys yung handheld na legit o native talaga yung Steam OS niya at hindi yan hinak, no? Kasi pwede tayong mag-install dito sa ROG Ally X and syempre dito sa MSI Clone ng Buzz. Or pwede rin guys ka mag-install dito ng SteamOS rin. Pero ito talaga guys, out of the box, SteamOS kaagad siya. So sa 5 araw na yun guys, ito lang talagang ginamit ko sa lahat ng handheld ko. And ito na guys yung hinihintay nating lahat, no? Yung pros and cons nitong Lenovo Legion Go S with the SteamOS and AMD Ryzen Z1 Extreme processor. Let's go! Let's go! Start! So yung unang-unang pros ito, syempre yung performance niya kasi nga naka Z1 Extreme siya. Di ba kasi yung sinasabi ko dati na okay ang Steam Deck kasi may SteamOS siya. Ang problema naman doon guys ay medyo underpowered na guys yung processor niya kung i-compare mo siya sa mga latest na gaming handheld ngayon. Pero ito guys, powered siya ng Z1 Extreme. So hindi na siya guys underpowered. So pagpasensyahan nyo na yung game test natin kasi wala naman akong bagong game ngayon kasi again nga hindi naman ako napo-FOMO sa mga bagong game. Pero itong dalawang game na itetest natin guys ay ito yung na-testing ko rin sa Steam Deck, tapos testingin ko rin siya guys dito sa Lenovo Legion Go S at sasabihin ko sa inyo guys kung ano ba yung naging performance nilang dalawa sa Steam Deck at syempre dito sa Lenovo Legion Go S. Di naman siya bagong game, no? Pero nung tinatry ko doon dati sa Steam Deck, nakabalance dapat to para gumana to ng maayos o tumakbo siya guys ng 60 FPS. Tingnan nyo dito guys, yung performance profile ko, gagawin ko siya na low power lang. Yung frame limit ko guys, gagawin ko 60 FPS lang, no? Kasi okay na sa akin ng 60 FPS. Then enable VRR ko guys. Tapos yung GPU clock ko guys, gagawin kong 800 MHz lang o yung pinakamababa. So ito guys, yung pinakamahinang settings ng Lenovo Legion Go S. Pero tingnan nyo to tingnan nyo yung performance nito. Yan o, daming tao. Pero yung performance niya, ang ganda. Hindi siya naglalag, hindi siya nagde-delay, no? So nagpe-frame drop siya ng mga up to 50. Pero hindi mo mapapansin yun guys, 50 to 60 FPS, hindi nyo na mapapansin yun. Pwera na lang kung sobrang linaw ng mata mo. So kayang-kaya nito guys yung Assassin's Creed 2 na medyo lumang game nga sa pinaka-lowest na settings niya. Okay, so mag-try pa tayo guys na ibang game. So makikita nyo dito na yan, para siyang naglalag, di ba? Kasi nga, yung settings natin ay nakamababa siya. Okay, so gawin ko lang dito yung low power, gawin ko siyang balance. Yan, nakita nyo, bibilis na ulit siya. So, punta tayo dito guys sa Witcher. Sa Witcher guys, yung Steam Deck medyo nahihirapan siya dito So, nakukuha ko na frames dati, mga 45, 38, ganun lang na frames. So, first time ko lang rin itong ite-testing dito. At sabay-sabay natin guys makikita kung ilang frames bang makukuha natin dito sa Witcher 3. So, ito guys, sa PlayStation 5 ko to nilalaro, no? Tinatry ko i-sync yung account ko dito. Kaso, meron raw mga certain accessories na wala dito. Kaya hindi ko talaga siya masync dito. So again, sa Steam Deck to guys, umaabot lang to ng mga 45, 38 na frames. Pero dito guys, sa ROG Ally X saka sa Lenovo Legion Go, umaabot siya guys ng up to 60 FPS. So kayang-kaya nito kasi Z1 Extreme to So dito testingin natin. So yung sinasabi ko guys na umaabot to ng 45 frames per second sa Steam Deck pag nakasagad yun. So gagawin natin dito guys, video settings muna natin, then sa graphics natin, ilagay natin siya guys sa Ultra. Yan, so pag nilagay natin siya sa pinakasagad guys, umaabot siya ng 40, 41. Ultra settings na to guys Yan, so 47, 49. Ultra settings to guys maximum to. Yan, so makikita nyo dito guys, naka-ultra settings siya. Pero umaabot siya ng 40, 38 frames per second, no? So subukan natin siya na babaan ng konti. Kasi sa Steam Deck to guys, hindi gagana ng ultra yan, imposible. Okay, so options natin. Then graphics. So subukan natin guys na Steam Deck na settings lang yan. Para native guys sa settings ng Steam Deck. No? Yan makikita nyo na super smooth na siya. 55, 53, 54. Yan. So ito yung na-testing ko guys kasi na-testing ko rin to sa Steam Deck dati na talagang sa Witcher 3 guys yung Steam Deck medyo nahihirapan talaga siya sa mataas na settings. Pero eto guys, hindi siya nahihirapan. And subukan natin siya guys, no? Hindi siya sa performance. So gawin natin ay balance lang natin siya. Ayan, naka-balance mode lang yan hindi naka-performance siya, no? So kayang-kaya niya pa rin. 57, 56. So try pa natin siyang babaan. Gawin natin siyang low power. Yan, so kung naka-low TDP siya guys, umabot siya ng 37, 38. Ito guys, yung settings na yan, naka-high na yan sa sa Steam Deck lang.
Okay, pero dito low pa lang niya. Kayang-kaya guys yung performance ng Steam Deck. Kasi guys, ito 8 inches, yung Steam Deck guys is 7.4 inches lang. Okay, so mas malaki siya guys, syempre mas immersive siya. And hindi lang siya basta-basta guys 8 inches, no, kasi mas mataas yung resolution niya kaysa sa Steam Deck. Kasi ang Steam Deck guys ay 800p lang, pero ito guys 1920 by 1200p. Tapos 16 by 10 guys yung aspect ratio niya, at meron siya guys 120Hz na refresh rate. Ang Steam Deck OLED guys, ang kaya niya lang is up to 90Hz lang. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome, at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. Then ang sumunod na gustuhan ko dito guys, syempre yung pinaka-highlight nito bukod nga sa Z1 Extreme ay yung SteamOS niya. So nakagamit ka na guys ng Steam Deck, yun talaga yung binibili dito. Kasi ang dami ko na guys naging handheld. Ito mga gaming handheld na PC gaming handheld. Tapos ang tagal ko na guys huli nagkaroon ng Steam Deck. Alam ko March 2025 nung huli ako nagkaroon ng Steam Deck. Yun nga yung pinalit ko dito sa ROG AliEx. And yun guys yung na-miss ko na experience talaga dito. Yung SteamOS. Kasi unang-una, pag SteamOS talaga, alam mo yung tinatawag na it just works lang. Yung wala kang magiging issue talagang pagkakuha mo nito, maglalaro ka na lang. Hindi ka mukha ng sa Windows guys. Marami ka pang etche-boretche na gagawin doon. Ito talaga yung nakakamiss sa SteamOS no? Kaya nga marami pa rin nagsasabi na Steam Deck pa rin yung kanilang pinaka-favorite talaga kahit nakahawak na sila ng iba-ibang gaming handheld. Kasi nga, yung mga gaming handheld na mga kamukha nga nito is mga Windows to. Ito guys talaga, SteamOS siya. So ito guys, sabihin ko rin sa inyo no, kung bakit maganda talaga ang SteamOS over sa Windows OS. Unang-una kasi guys, so optimize talaga siya para sa handheld. Wala siyang start menu, wala siyang nagra-run sa background na kung ano-ano. Kung nakahawak ka na guys ng Nintendo Switch, ganun rin siya. Talagang parang ginawa lang talaga siya para sa gaming handhelds. Sa Windows kasi guys, no, medyo komplikado talaga lalo kung wala ka masyadong pasensya. So kung gusto mo talaga guys ng console-like na experience, SteamOS ka na. So pangalawa guys na kinaganda ng SteamOS, syempre, yung performance niya at efficiency niya. Kasi itong dalawa na to guys, so pareho siya na Z1 Extreme. Pero guys, mas magandang performance dito sa SteamOS kaysa dito sa Windows OS sa totoo lang. So isa pa guys maganda sa SteamOS, lalong-lalo na kung tito gamer o daddy gamer ka na walang masyadong oras, ay yung kanyang suspend or resume niya. Ito, papakita ko sa inyo. So meron tayong tatlong gaming handheld dito, yung dalawa Windows OS, tapos yung ito nga yung SteamOS. So ito guys, naka-sleep mode. Ito naman guys, naka-hibernate. Ito naman, syempre yung basic lang ng Steam na sleep mode rin. So kung bakit natin guys sina-hibernate, para makatipid tayo ng battery. Di ba kapag pinipindot mo yung power button nito, ang nangyari niyan guys is nag-i-sleep lang siya. So ang gawin nyo guys, dapat naka-hibernate to para mas makatipid kayo ng battery. Kasi kapag naka-sleep mode guys, tapos ilagay mo guys sa cabinet yan, magugulat ka lang naka-on na pala yan. Tapos bukod nga guys sa naka-on siya, kumakain talaga siya ng battery. So ang gagawin mo dun guys, kailangan naka-hibernate siya. Pero for the sake ng demo guys, no, ito naka-sleep, ito naka-hibernate, tapos ito yung basic lang ng Steam Deck. Gagawin ko muna guys ngayon, i-sleep ko muna silang tatlo. Then ang next natin ngayon na gagawin ay i-on natin sila ulit. No? Makikita natin guys kung alin ba yung pinakamabilis dito sa tatlong to. So ilalas ko na yung Steam Deck. So ito syempre magla-login ka pa. So ito naka-sleep mode, so magla-login ka rin. Yan. So makikita nyo guys na mas mabilis talaga yung Steam Deck na mag-on off. So sinuwerte lang tayo ngayon kasi hindi pa to naglalag. Itong dalawang to. Kasi usually guys, ang Windows OS kapag ka in-sleep mode mo yan o hinibernate mo yon, minsan pag open mo ng mga game mo ay nakahang na siya. So kailangan mo tong i-close, tapos kailangan mo ulit siyang i-open. So pag ginawa mo yun guys, minsan yung save games mo ay hindi siya na save. Hindi ka mukha guys sa SteamOS na talagang pag close mo yan, kahit bukas mo pabalikan yan. Pag in-open mo ulit yan, nandoon ka pa rin talaga. So dahil nga guys, maganda yung kanyang suspend and syempre resume mode, ay mas matipid siya sa battery. So nung unang araw nito guys, tinesting ko to. So pinatay ko siya, tapos tinulugan ko siya, tapos pagkagising ko sa kanya guys, morning, 10:59 na pala. Taring ko lang ilaw yan. 10:59, so ito siya. Daming kalat. Yan o, issue sa kanya ay umiilaw lagi yung kanyang LED light. Yan, 69%. tapos yung game ko guys, nandoon pa rin siya. Hindi siya naghang, hindi siya naglalag. Talagang kung ano yung itsura nung iniwan mo siya, ganun mo pa rin siya guys babalikan. Lalo guys sa mga walang masyadong oras, 'di ba? So halimbawa may gagawin ka na, so pwede mo na lang tong i-close, tapos balikan mo na lang maya-maya. So pag binalikan mo siya maya-maya,
nadudong ka pa rin. O, diba? Sobrang bilis niya lang talaga. Yun guys, yung na-miss ko talaga dito sa SteamOS na meron niya sa Steam Deck. Kasi yung mga Windows gaming handheld talaga na to, minsan pag sobrang tagal mo siyang hindi nilaro, tapos inon mo siya ulit, magulat ka, naghang na yung game mo eh. Tapos meron pa siyang login screen eh. Na pwede mo namang alisin yung password nito, pero sinuswipe mo pa rin to. Tagal niya mag-load. Okay, yan. Nakasleep na yan. Mas mabilis yan sa Hibernate. Swerte lang talaga tayo na hindi pa to naghang. Yan. Kasi madalas talaga naghahang na to pag open mo ulit eh. Tapos isa pa guys sa maganda sa SteamOS, automatic talaga lahat. Lalong-lalo na guys yung ma-update. Automatic na to nag-a-update. Hindi ka mo guys sa Windows na marami ka pang kailangan i-update. Kailangan mo i-update yung driver, kailangan mo i-update yung software, kailangan mo i-update yung game mo. Hindi ka mo guys sa Steam Deck, sabay-sabay nang ina-update yun. So kung hindi ka masyadong techie at hindi mo alam guys kung ano ibig sabihin ng update, ito talaga guys, sobrang ganda talaga guys ng SteamOS. Kapag ka naka-SteamOS ka nga pala, meron na siya mga game profile, pwede mo na siyang i-save. Halimbawa dito, tapos ito naka-low power na siya, 'di ba? Tapos ito guys, i-on mo lang to, itong use per game profile, no? So pag in-on mo na yan guys, tapos nagpalit ka ng game, so magbabago to. Tapos pag binalik mo dito guys sa game na to, babalik guys yung settings niya, no? So hindi ka na palit ng palit. Hindi ka mukha dito guys, no, na bawat game na lalaruin mo ay kailangan mo guys timplahin yung settings nito. Okay? Tapos pag binalik mo doon, ibabalik mo na naman yung kaninang settings. Tapos pag nagpalit ka na naman ng game, so papalit ka naman ng settings. Dito guys, kapag ka binalik mo doon sa game na yon, babalik guys yung settings ng game na yon. So hindi ka guys timpla ng game dito. So yun guys, yung nagustuhan ko sa SteamOS. So balik naman tayo again guys dito sa Lenovo Legion Go S. So ang isa pa guys sa maganda dito, kung ilalaban mo siya guys sa ROG Ally X, kasi ito guys wala tong Hall effect. Ito guys may Hall effect to. Ibig sabihin nun guys, hindi na to prone sa stick drift. Yung stick drift kasi guys, madalas siya nakikita sa mga Nintendo Switch. Yung kusang gumagalaw yung character mo kasi sira na to. Yan, ito guys, naka Hall effect to. So pag may nakita kayo guys na Hall effect, ibig sabihin nun, imposible na mag-stick drift talaga to. Then sumunod guys na nagustuhan ko dito, kung ilalaban mo naman to sa Steam Deck, para sa akin lang naman to, so depende talaga yun eh. Yung kanyang trackpad, ito kasi maliit lang. Sa Steam Deck kasi masyadong malaking trackpad niya, no? Hindi naman ako masyadong gumagamit ng trackpad. Kaya parang takaw sa space lang sa akin yung trackpad ng Steam Deck eh. Ito guys, maliit lang yung trackpad niya. Okay sa akin to kaysa dun sa trackpad ng Steam Deck na dalawang malalaki dito. Then sumunod sa akin guys ay yung kanyang hawakan, no? Yung kanyang ergonomics. Masarap talaga tong hawakan kaysa sa ROG Ally X. Yung ROG Ally X mas maliit yung ganito niya eh. Pero para sa akin guys, no, meron pa rin tong cons sa ergonomics na mamaya sasabihin ko sa inyo guys, doon yan sa mga cons nito. Then sumunod na nagustuhan ko sa kanya guys ay yung kanyang build quality. Diba sabi nyo dati para tong laruan na totoo naman siya kasi para siyang plastic na plastic talaga. Ito, hindi siya mukhang plastic eh. Siguro dahil sa kulay niya, pero plastic pa rin to yo. Pero pag titingnan mo siya guys, mukha siyang aluminum. Yun, na napepeki niya eh. So yun pa nga pala guys, singit ko na rin, no? Nung unang binuksan ko to, sobrang ganda ng sound nito. Ang lakas talaga. So sa lahat ng mga handle ko dito, kung compare mo siya dito, saka compare mo siya dito guys, ito yung pinakamalakas na sound at pinakabuo yung sound sa lahat. Dahil nga guys, SteamOS to, yung thermal niya guys, ang lamig nito. Parang hindi siya umaandar. Talagang sobrang lamig niya. Hindi kamukha nitong dalawang to. Minsan mainit na talaga to sa kamay na mahirap na siyang hawakan. Tinesting ko to guys, pati thermal nito, sobrang lamig talaga nito, parang hindi talaga siya umiinit. Kahit guys, i-performance mode mo pa to, hindi talaga siya umiinit. Nagtataka ko ba't hindi to umiinit eh. Minsan hindi ko alam kung naka-on ba talaga to. Kasi pag hinawakan nyo talaga to guys, dito sa likod, yan ang lamig niya talaga oh. Parang di siya umaandar. Yun pati dito, kahit na i-performance mode pa natin to, wala, hindi talaga siya masyadong umiinit. Yung screen niya lang, syempre normal lang naman na umiinit siya, no? Kahit nga yung monitor saka yung TV nyo guys, hawakan nyo lang siya, no? Warm talaga siya. Pero hindi siya guys mainit na nakakapaso. Kaya nga nilalagyan ko to ng case eh, kasi hindi mo pwedeng hawakan yung mga likod nito, ito mga PC gaming handle, kasi talagang hindi naman siya nakakapaso pero nakakairita na yung init na parang ayaw mo na talaga siyang hawakan. Ito guys, promise wala tong kainit-init. So naalala ko guys yung Steam Deck OLED dati, no? So parang ganito nga rin siya, no? Parang hindi sila umiinit. Kasi laging tinatanong sa akin yan, no, kamusta yung thermal ng gaming handle, sir? So sa lahat guys na nahawakan ko na PC gaming handheld, ito yung pinakamalamig sa lahat. Wala talaga, as in, wala kang mararamdaman dito. Kahit nga warm eh, hindi mo masasabing warm siya eh. Kasi pag hinawakan mo to, itong grip, di ba? Ito yung malamig. Same rin dito, yo. Then, idagdag ko na rin, guys, yung ginawa ng Lenovo dito, itong trigger niya. Eh, no? So, meron siyang settings dito. Pwede mo itong ibaba. Ito, malaking travel distance niya. Pag inangat mo naman siya, no, maliit na yung travel distance niya. So, sumunod pa, guys, sa pros para sa akin ito, yung battery niya.
So siguro sasabihin ng iba, sir, kala ko ba sir mabilis malobat yan? So guys, again, yung mga vlog ko na to based on my experience, hindi to based sa Google o ni-research ko lang o binasa ko lang guys sa internet, no? Sa akin guys, okay yung battery life nito. Yung Assassin's Creed guys, tumatagal sa akin to ng 3 to 4 hours. So ganun siya katagal na naka-low setting siya. Pero guys, kung AAA games guys, tumatagal to ng mga 2 to 3 hours naman. Which is okay na yun kasi ganun lang naman talaga ang mga PC gaming handheld. Kasi nasanay lang yung iba sa Nintendo Switch OLED. Kasi ang Nintendo Switch OLED guys, tumatagal siya ng 5 oras. So lahat naman to, kahit naman to. Ito, 80 watt hour to. Then, ito naman ay 80 watt hour rin, no? So, malalaking battery nito. Pero yung tinatagal nila, guys, no? Siguro lamang lang sila ng mga 1 oras dito. So, pag tumagal, guys, ng 2 oras sa akin yung handheld, okay na sa akin yun. Pero kung hindi sa inyo okay, guys, yung ganun lang katagal na PC gaming handheld, mas maganda, guys, bumili kayo ng Nintendo Switch OLED kasi yung matagal talagang malobat. Pero, halos lahat talaga ng PC gaming handheld, kahit na ito pang mga 80 watt hour na to, ganun lang talaga, guys, yung battery life nila. Wala pa talaga, guys, na PC gaming handheld na tumatagal ng 5 oras sa mga AAA games. So sa ngayon guys, yun lang yung mga nakita kong pro sa kanya, no? Syempre again, walang perfect na handheld. So ito naman guys yung mga cons nitong Lenovo Legion Go S Z1 Extreme na SteamOS. So unang-una guys, syempre wala siyang accessories. So ang nabili ko pala na accessories dito, syempre tempered glass at itong case na to, na nagkamali ito nung pinadala sa akin kasi ang binibili ko sa kanya ay dapat ganito yung itsura ng case, no? Medyo matigas, tapos open to. Ang pinadala sa akin ganito so, kaya binili ko pa yung case na ulit na yon. Pero pakita ko na rin sa inyo to guys kung baka ma-strip nyo yung ganitong klase ng case. Yan na talagang silicone case siya. Ito naman protektado yung pati harapan. Yan, so ganyan yung itsura niya. So ang problema naman dito guys, no, kasi nga umaharang na to dito sa pindutan. So yung pindutan mo guys, medyo nakalubog na siya. So mahirap na siyang pindutin. Lalo na to, ito nakita nyo. Nakalubog na talaga siya. So pag pinindot mo yan, medyo mahirap na talaga siyang pindutin. So kaya ang gusto ko ganito naka-open para hindi apektado yung mga pindutan. So isa pang issue guys sa kanyang build quality, madali siyang magasgas. Ito, gasgas to first day pa lang nito sumabit. Pero itong isang to, ilang beses to sumasabit, hindi naman siya nagagasgas. Kasi nga ito guys, medyo plastic talaga to. Ito, gasgasin siya Kaya nga gustong-gusto ko na ito kaagad mabila ng case Then, ang sumunod guys na hindi ko nagustuhan dito, yung position ng kanyang button. Diba kanina pa ako nalilito. Ito kasi guys yung Steam button. Yan, then ito naman yung menu button ng Steam. Sa baba niya guys yung select button. Then ito naman guys yung start button. Kasi sanay tayo na nandito yung start sa taas Kaya lagi ko itong napipindot kesa dito no. Yung Lenovo Legion Go dati may issue rin siya na ganyan. Pero nilagyan niya guys ng option na pwede mong pagpalitin yung 2 button. Kaya hindi ka masyadong malilito. Then dagdag ko na rin dito guys na isa pang cons para sa akin dito ay hindi pa nila to ginawang OLED no. Kasi medyo mahal talaga tong handheld na to. So sana guys no, ginawa na lang nila tong OLED. Pero siguro kaya hindi nila ginawa yun no. Kasi nga ang i-release raw nila na Lenovo Legion Go 2 ay OLED screen na raw no. Alam mo naman hindi mo pwedeng ilabas kaagad lahat no. Kasi pag nilabas mo lahat yan kaagad sa handheld na to, baka hindi nabili yung susunod na handheld. Then isa pa guys na cons nga para sa akin yung sinasabi ko kanina na pag naka-sleep siya, umiilaw to. Minsan nakaka-disturbo to sa tulog Kasi may breathing light siya So sana guys may option na pwede itong i-turn off kasi tinry ko na iba-ibang settings. Hindi ko malaman kung paano ito i-turn off talaga. Then last guys, na cons para sa akin. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina masarap siya hawakan, pero ito lang yung issue sa akin kasi nga ito talaga yung nilaro ko, itong Assassin's Creed 2 na to. So malapit ko na nga to guys matapos dito sa Lenovo Legion Go S kasi nga tuwan-tuwa ako sa handheld na to. So ang issue sa akin guys, ito lang, itong trigger na to. Malaki na yung kamay ko pero parang ang hirap-hirap niyang abutin. Kasi pag tumatakbo kasi guys sa Assassin's Creed, ito yung hahawakan mo tapos may press mo yung A para tumakbo to. Ayun ganyan So sa una okay siya, pero pag tumagal-tagal na to, nakakangawit na to. Lalo na pag ganito guys yung hawak mo, 'di ba? Syempre dapat nakatapat sa mukha mo yung screen Pag ganito guys, medyo okay pa siya, pero pag ginanito mo siya guys, nakakangawit talaga siya tignan nyo. Kaya ang ginawa ko dito guys, so pinagpalit ko, imbis na ito yung takbo na button, ito na guys yung pinalit ko, ito na lang. So kung yung games mo guys, mahilig mong gamitin to, ito lang itong RT button na to, medyo nakakangawit talaga siya kasi masyado siyang malaki. Hindi kamukha nito, nasakto lang sakto lang talaga siya Then dito rin guys sa ROG Ally X, pareho sila halos ng layout na matulis yung dulo niya, pero dito mas maliit, kaya abot na abot mo siya Ito ang hirap. Masyado siyang malaki para sa akin. Pero guys, malaki yung kamay ko malaki yung kamay ko. Doon ako asar na asar dito Buti na lang nagawan ko ng paraan nga na imbis na ito yung pipindutin, ito na lang.
And isa pa guys sa mga cons niya, syempre kung hindi ka masyadong techie, talagang may install mo lang dito ay mga native na Steam games lang. So kung meron ka guys PC Game Pass, medyo mahihirapan ka guys na i-install dito. Kasi ito talaga guys, is Steam OS. So ang pinakamadaling install talaga dito mga Steam games. So kaya lahat guys ng games ko dito sa library, lahat yan binili ko, no? Pag sa Steam naman kasi guys, pag nag-sale naman dito, sobrang mura lang naman eh. Kamukha nitong Witcher na to, nabili ko na to. Itong trilogy ng Witcher na to, alam ko mga 400 pesos lang, 3 game na. Tapos itong Left 4 Dead na to, nabili ko to mga 120 pesos lang. So kung kaya nyo guys bumili ng handheld na ganito, syempre kaya nyo rin bumili ng games. And hindi naman guys ganun kamahalan sa Steam kapag ka nag-sale sila. Syempre yung mga bagong game, mahal talaga yon. Pero kung i-compare mo naman guys yung mga games ng Steam, kasi kung compare mo siya sa Nintendo Switch at sa PlayStation 5, mas mura guys sa Steam. And syempre guys, ang isa sa pinakamalawak na library talaga ng games ay sa Steam talaga. Alala mo pa yung Battle Realms? Meron nun sa Steam. At hanggang ngayon guys, malalaro mo pa rin siya sa Steam. PS4 games guys, pwede mo siya salpak sa PS5 mo, pero yung PS3, PS2, PS1, hindi mo na guys malalaro yun. Hindi rin guys sa Nintendo Switch 2. So yung Nintendo Switch 2, sa Nintendo Switch 1, pwede mo guys laruin yun sa Nintendo Switch 2. Pero yung iba pang games, yung mga dating games ng Nintendo, hindi mo na malalaro yun guys sa Nintendo Switch 2. Hindi ka mga guys sa Steam na kahit yung mga ninuno pa na mga games, no, nilalaro mo pa ng high school ka, malalaro mo pa rin dito. So sa 5 araw na paggamit ko nito guys, so yun lang nakita ko guys na pros and cons nito. So after a month siguro or after 2 months, no, so babalikan natin to at i-review natin ulit kung ano ba guys yung mga nakita ko pa dito na iba pang pros and cons. Pero sa ngayon guys, no, masasabi ko na sobrang highly recommended nito. Unang-una guys, SteamOS. Pangalawa, hindi siya umiinit. Pangatlo, malaki yung screen niya. Pang-apat, magaan siya sa kamay, hawakan. Ang pinakakinainisan ko lang talaga dito guys, isa lang, ito lang. Ito lang button na to, hirap na hirap akong abutin to. Kasi lagi ko itong pinipindot nga sa Assassin's Creed. Yan, pero bukod dun guys, napaka-perfect ng handheld na to. Lalo na guys, kung malawak yung Steam library mo, ito guys yung the best na handheld sa'yo ngayon. So kung meron kang subscription sa PC Game Pass guys, no, mahihirapan kang install dito yun. No? So usually talaga dito, ay mga Steam games lang talaga ang pwede mong laruin dito. Pero overall talaga guys, napakaganda ng handheld na to. Bilib na bilib ako dito, grabe. Kasi yung pangarap ko dati na Steam OS at the same time guys, no, Z1 Extreme, pinag-combine mo guys yung Steam Deck at syempre itong ROG Ally X, ito guys yung kinalabasan niya. So guys, again, wala pa nito sa mall, wala pa nito sa SM. So kung gusto mo guys malaman kung saan ko to nabili, so maglalagay ako guys ng link sa description section ng video na to at make sure lang guys na yung link na i-click mo para siguradong ito yung mabili mo. At syempre kung nagustuhan mo naman tong video na to, wag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated pag mga upload ako about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!